Ayan. Parang ang dami kong gusto sabihin, parang siguro part 1. Part 1 lang 'to. Itong ano, yung na-prepare ko. So, ayan. Hindi siya ano, complete, thought, ayan. So, ang word natin na binigay ng Lord is sa Genesis, ah, chapter 50 verse 20. "You intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people." Let us pray first. So, Lord, ang dalangin namin, Panginoon, ikaw ang kumausap sa amin. Buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming isipan, buksan mo ang aming tenga, Panginoon, na marinig namin ang nais mong sabihin sa amin. Lahat po, Lord God, ng espiritu ni Satan, Panginoon, na tanggihan, i-resist yung mga salita mo ay nilalagay namin sa iyong paanan, and we declare your presence to be sovereign sa aming gawain ngayon, Lord. In the mighty name of Jesus, in Jesus' name, amen. Amen. So, tonight, I want to share about dealing with hurts we don't deserve. So, undeserved hurts. Ay, wala akong control for recording. Ay, ito Oh, pala. Naka-host ba ako? yata. Ay, Sige. sige. Ay, hindi eh. Need permission. Recording in progress. Ayan, yan. Sige. So, alam niyo po, mahirap magpatawad. Amen? Kahit ako po yung, ako po mismo, leader 4 years ng Christian, ganyan, can testify and will testify na mahirap po talaga magpatawad. At madalas, kaya tayo nahihirapan magpatawad ay dahil alam natin na hindi natin deserve yung pain at sakit ng damdamin na dinulot ng iba sa atin. Madali naman tanggapin kung ginawan tayo ng masama, kung masama din yung ginawa natin. Kaya mahirap tanggapin, kaya mahirap patawarin dahil alam nating di natin deserve na masaktan. Hindi natin deserve yung ginawa nila sa atin, hindi natin deserve na tayo'y pagnakawan, hindi natin deserve na tayo'y lokohin, or hindi natin deserve na tayo'y iwan. Amen? Sa totoo lang, ang mga taong nakakaramdam ng matinding kasakitan, kaya sila nasasaktan ng todo kasi sa totoo lang, naging kind naman sila eh. Naging patas naman sila. And yet, yung ibang tao, sinamantala yun at ginawan sila ng masama. Alam niyo po, ang hurts that we don't deserve oftentimes give birth to unforgiving spirit. Kapag daw yung hurt, yung thinking na natin na, "I don't deserve it." 'Pag 'pag, tingin natin hindi ko yun deserve, most of the time or oftentimes, nanganganak po yun ng espiritu ng unforgiveness. Amen? And to tell you honestly, as long as you live, you really can't avoid hurts. As long as you live, hurt is unavoidable. Hangga't nabubuhay ka sa mundong ito, you can't live a life free of hurts. Sino po dito yung nasaktan na? Mag-raise ng hands. Ay, wala masyado 'no? Sige, ito yung tanong, sino dito yung nakasakit na ng ibang tao? Yan, diyan tayo mas marami 'no? Kasi habang nasa mundong ito, tayo hindi natin maiiwasan na masaktan at makasakit ng damdamin ng ibang tao. Amen? We are living in a fallen world. Tayo nabubuhay nabubuhay sa mundo na talagang imperfect ang lahat ng nandito.
lahat ng tao sa mundong ito ay imperfect. So, 'pag pinagsama-sama yung mga imperfect people na yun, what would we expect? Lahat tayo na makakagawa ng pagkakamali. Walang perpekto sa atin. Amen? At maraming bagay ang puwedeng makasakit ng ating damdamin. And I want to be honest, kasi family naman tayo dito. I want to be honest, early this year, naka-experience po ako ng matinding pain. Mga months, before na namatay yung father ko pa, yun. Yung mga months na yun, sunod na months na yun, matinding hurt by people na close sa akin. Alam niyo, hindi ka naman masasaktan, eh, usually, hindi ka masasaktan 'pag hindi malapit sa'yo, eh. Kaya ka lang naman nasasaktan kasi close sa'yo. Amen? So ayun, nakaranas ako ng matinding hurt mula sa mga taong inaasahan ko na hindi ako sasaktan. At yung hurt na yun, naglagay siya ng wall sa heart ko, na simula ng maramdaman ko yung hurt na yun, yung pain na yun, yung sakit na yun na ginawa nila sa'kin, pinag-usapan nila ako, ginawan nila ako ng masama, tsinismis nila ako and all. That pain caused me na magkaroon ng block or wall sa heart ko that hinders me to experience joy. Amen. Kaya pala kaya pala gusto ng Lord na matutunan natin ang forgiveness. Kasi ayaw ng Panginoon na mawalan ka ng pagkakataon na ma-experience ang tunay na kaligayahan. Because when you are offended, kapag tayo ay hindi nagpapatawad, we cannot be happy. We cannot experience joy or true joy. Nung time na yun, iyak lang ako ng iyak. Alam mo yung iyak na lahat na ng uhog lumabas sa'yo, gano'ng iyak. Iyak ako ng iyak kasi parang pakiramdam ko ang sakit-sakit ng damdamin ko. Pakiramdam ko I don't deserve it. Hindi ko deserve yun na naging mabuti naman ako sa kanila, wala naman akong ginawang masama sa kanila, bakit nila yun ginawa sa'kin? Yun yung thinking ko that time. Iyak ako ng iyak, naranasan niyo yung iyak kayo ng iyak, wala na kayong salitang masabi or hindi na kayo makahinga. Iyak ka ng iyak na ma parang sa isip ko all I know is I'm offended. All I know nasaktan ako, all I know hindi ako masaya that time. Ang question ko that time, masama ba akong tao? 'Di ba natatanong din natin 'yan? Kapag nakaka-experience tayo ng sinasaktan tayo ng ibang tao, tatanungin natin, "Masama ba akong tao? Mali ba na lakaran ko ang pagtawag ng Panginoon sa akin? Masama ba ako? Bakit nila ako ginaganon? Bakit ako nakakaramdam ng ganito? Kristiyano naman ako, bakit ako nakakaramdam na I am offended? I don't deserve it. I feel so sad, I don't deserve it." Ang may nagsabi pa sa'kin na, hindi ka masamang tao, ginagawa mo lang yung tama. Kaya si Satan gumagawa din ng paraan para dayain ka, para alam ni Satan kapag nadaya ka niya, hihinto ka na gawin ang pagtawag ng Panginoon sa'yo. And then I realized na yun ang ginagawa ni Satan sa ating mga Kristiyano. Nilalagyan niya tayo ng lies, nilalagyan niya tayo ng mga kasinungalingan. Yung hurt na pinalalaki ni Satan sa puso natin, yung hurt na gusto ni Satan na kimkimin mo sa puso mo. Para ano, huminto ka na lakaran ang pagtawag ng Panginoon. You know what? When you are offended, kapag ikaw ay nasaktan, especially kapag nasa church din, yung mga tao sa church din, kapag Christian din ang nakasakit sa'yo, double yung pain. Bakit? Bakit kaya? Bakit double yung pain? Alam mo na alam mo na kasi yung ano, alam mo na kasi yung dapat, tama at mali, right? Pero pero hindi ba natin nare-realize na, oo, nakasakit sila maybe sa atin, pero tayo din naman, nakakagawa ng mali. Hindi nga lang minsan nagma-magnify, pero lahat tayo nakakagawa ng mali. We make mistakes and
impossible na hindi ka makagawa ng mali kasi and it's impossible na hindi ka makagawa ng mali kasi nasa mundo ka pa. Kapag hindi ka na nakakagawa ng mali kapatid, tignan mo baka nasa langit ka na. As long as you live, hurt is unavoidable. Hangga't nabubuhay ka sa mundong ito, hindi natin maiiwasan na tayo ay masaktan. Amen? Sino nga po ulit dito yung nakasakit na? Nakasakit na ng tao? Halos lahat tayo, no? Grabe, grabe po kung hindi pa kayo nakasakit ng tao. I-bless niyo po ako. Idol ko po kayo. Amen. Lahat tayo nakasakit na ng tao. Yes, because we are living in a fallen world, we are all imperfect. That is why we should never stop forgiving people. Kaya nga daw po, dapat hindi tayo humintong patawarin ang mga taong nakasakit sa atin. Because as long as we live, no matter what your life status is, no matter how well spiritually you are, kahit gaano ka ka-close kay Lord, tignan mo, ang offenses hindi mo maiiwasan. Ang hurt, unavoidable. Amen? Even nga si Lord nagagalit siya. 'Di ba? Si Lord galit siya sa kasalanan. Galit siya sa unrighteousness. Amen? Pero si Lord, nagagalit siya, pero hindi siya nagkakasala. Kasi hindi naman po mali na magalit Normal naman po na maramdaman natin 'yun kasi tao tayo. Amen? Si Jesus nung pumunta siya dito sa earth, nagkatawang tao siya, Diyos siya na nagkatawang tao, nakaramdam din siya ng galit, nakaramdam din siya ng sakit. Why? It is normal na tayo ay masaktan. Pero ang mali, kapag kinimkim mo yung galit, kapag hinayaan mong hindi ma-deal yung mga hurts na ating nararamdaman. Alam niyo, likas po sa ating mga Pilipino, mapagpasensya tayo. Amen? Kapag nakagawa sa atin ng isang beses, okay lang yan. Okay lang, it's okay. 'Pag 2 beses, dumadalawa ka na, Pero okay lang. 'Pag pumapangatlo na parang third time is a charm ka na, Talagang sinasagad mo na ako, Pero sige, okay pa din. Pero kapag paulit-ulit na, araw-araw na lang na sinasaktan ka, hindi na natuto, hindi na nagbago, 'di ba, doon nagsisimulang mag-pile up yung ating hurts sa ating mga kapatid. Amen. Now, kung everyday tayo nasasaktan, tayo ay puwedeng masaktan, tayo ay puwedeng makasakit, hindi natin ito maiiwasan. Ang puwede lang natin gawin, i-deal ito, i-manage ito. Alam niyo po ang galit kapag hinayaan mo sa puso mo at hindi mo dinil, okey lang hindi okey lang ako. Time will come, sasabog ka. Sasabihin mo na lang, "Grabe ka naman, galit na galit ka naman." Pero ang totoo nun, nag-pile up na yung galit niya, Nagpatong-patong na yung galit niya. Amen? And as Christian, forgiveness is a choice, but not optional. As Christians, forgiveness is a choice. Puwede mong piliin kung ngayon o bukas pa. Forgiveness is a choice kung kailan, but it is not optional. Amen? Puwede mong sabihin na, ngayon magpapatawad na ako or bukas magpapatawad na ako. Pero hindi mo puwedeng sabihin na, hindi ako magpapatawad. Because forgiveness is not optional bilang mga Kristiyano. Bakit? Kasi ang Panginoon hindi nagdalawang isip na patawarin tayo. Now, ang sasabihin niyo naman sa'kin, "Yeng, si Lord yun, Hindi naman ako si Lord." Right? Pero 'di ba, kung naramdaman mo yung forgiveness, kung naranasan mo yung grace, kung naranasan mo yung love, why not extend it to others as well? Bakit hindi natin yun i-extend din sa iba? Amen?
Bilang Kristiyano na pinatawad ng Diyos, we must learn to forgive as well. Dahil tayo ay pinatawad ng Panginoon, kaya rin natin magpatawad. Si Lord meron siyang right para magalit sa atin. Meron siyang right para hindi tayo patawarin. Sa lahat ng kasalanang ginawa natin sa mundong ito, at gagawin pa lang natin, right? Pero pinili ng Panginoon magpatawad. Bakit? Nanaig yung pag-ibig sa puso ng Panginoon. Amen? Kapatid, kapag ayaw natin magpatawad, I know, mahirap, pero kapag ayaw natin magpatawad, mas pinananaig natin yung galit kaysa sa pag-ibig sa ating mga puso. At ayaw ng Diyos yun, kapatid. When we do that, we are robbing ourselves of the opportunity to experience true joy. Kapag hindi po tayo nagpatawad, ninanakawan mo yung sarili mo ng chance na ma-experience ang tunay na kaligayahan. Alam ko pong mahirap magpatawad. Hindi ko alam yung extent ng ginawa sa inyo ng ibang tao. Hindi niyo rin alam ang extent ng ginawa sa akin ng ibang tao. Pero ang challenge ng Panginoon sa atin, huwag mong kimkimin. Huwag mong ilagay lang sa puso mo. Deal with it. Solusyonan mo. Kasi alam niyo po, ang prolonged anger, yung matagal ka ng galit, it's not okay. And prolonged anger is not good for you. Why? Kasi pag lagi kang galit, tapos yung galit hindi mo dinidil, time will come na sasabog ka. At makakagawa ka ng mistake at makakagawa ka ng maling desisyon sa buhay mo. That's why it's not good for you. It's not good for you na matagal ka ng galit. It's not okay to get angry. Okay lang magalit, pero yung matagal ka ng galit, yun yung hindi maganda para sa'yo, kapatid. Yung palagi ka na lang galit, yun yung hindi maganda sa'yo, kapatid. Alam nyo kasi, kapag lagi kang galit, hindi ka masaya. Ulitin ko ulit, kapag lagi kang galit, hindi ka masaya. Why? Hindi pwede na may galit sa puso mo at may joy sa puso mo. Hindi yan pwedeng magsama. Isa lang ang pwedeng nasa puso mo, it's either galit or joy. Mamili ka. Yung parang, "Yeng, nasasabi mo lang yan kasi madali lang yung ginawa sa'yo. Simple lang yung ginawa sa'yo, eh. Sa'kin mabigat yung ginawa niya sa akin." Pero ito yung sasabihin ko sa inyo. Yes, puwedeng mahirap, puwedeng masakit, puwedeng hindi katanggap-tanggap yung ginawa nila sa'yo, pero may Diyos. Nariyan para magbigay sa'yo ng kalayaan. Release forgiveness now. Amen. Alam niyo po, God wants us to be better Christian and not bitter Christians. Kasi alam niyo yung prolonged anger, nagreresulta po yan sa bitterness. Sige, sino po dito yung bitter? Raise your hand. O 'di ba wala? Walang aamin yan. Kasi ayaw natin maging bitter. 'Di ako bitter. 'Di ba? 'Pag sinasabi nating bitter ka, sasabihin natin, ang reply natin, "Hindi ako bitter, ah." 'Pag sinabi na, "Okey na ba kayo?" Okey na sabihin natin, "Okey na kami." Walang galit, "Oo, it's fine, okey lang." Pero alam niyo ba 'pag prolonged anger, kapag matagal ka ng galit, ibig sabihin, kapag hindi ka nakakapag-release ng forgiveness, kapag hindi ka nakakapag-release ng kapatawaran sa kung sino man, hindi mo man mahal mo man sa buhay or stranger or ibang tao, kapag lagi mong kinikimkim yung galit, you become bitter. Magiging bitter ka at ang bitterness is a product of refusal to forgiveness. Kayo, 'pag tinanong ko, sino dito gusto maging bitter? Ayaw.
Amen. Pero 'pag tinanong dito, sino gusto magpatawad, ayaw din. Amen. But God wants to tell us right now, God wants us to be better Christian and not bitter Christian, kapatid. You cannot be a Christian and bitter. Hindi puwede 'yun. Hindi puwedeng galit ka tapos may joy ka din. Hindi 'yun puwede. It's either galit ka or may joy ka. You choose. Amen. Alam niyo kaya ayaw ng Diyos na tayo ay maging bitter kasi ang bitterness will result to distracted testimony. Kapag bitter ka, it will crush. Sisirain yan yung iyong testimony, kapatid. Kaya pala ang Diyos lagi niya tayo pinaalalahanan. Huwag kang maging bitter, huwag kang makimkim ng sama ng loob, huwag kang magtanim ng sama ng loob. Bakit? Gagamitin ni Satan yan para i-distract ang testimony mo. Para sirain ang testimony mo, para sirain ang buhay mo. Now, sasabihin mo, "Yang simple lang naman, hindi na nga kami nag-uusap." Okey na, hindi na kami nag-uusap. Okey na yun kahit na masama yung ginawa niya sa'kin, okey na yun. Hindi na nga kami nag-uusap. Pero kapatid, 'di ba nawawalan ka ng joy? Hindi ka makakapunta sa lugar na nandun siya. Oo nga sinasabi mo okey ka na pero lumiliit yung mundo mo, eh. Kapag galit ka, lumiliit ang mundo mo. 'Di ba 'pag galit, 'pag galit ka, halimbawa sa isang pamilya, yung isa nasa kusina, yung isa nasa kwarto. Hindi kayo puwedeng magsama sa isang lugar, right? Gano'n yun, eh. 'Pag galit ka, may anger, 'pag 'pag may galit na espiritu na nagre-reign sa inyong kalagitnaan, hindi kayo puwedeng magsama. Sa totoo lang, 'di ba, ang daming oras na nasasayang, na minsan dapat ini-enjoy niyo yung moment, ini-enjoy niyo yung oras na magkasama kayo. Hindi natin na-e-enjoy, eh, kasi galit galit ako, right? Now, sasabihin naman natin, "Yeng, it's easier said than done." Madali kasing sabihin, eh, nakakatawa lang yung nakakatawa lang sabihin, eh. But in reality, ang forgiveness is a matter of your heart. Ang forgiveness hindi lang yan sa bibig natin maibibigay. It's a matter of your heart. Willing ba talaga ang puso mo? Kasi alam niyo mga kapatid, kapag ni-release mo ang forgiveness, kapag pinatawad mo sila, kahit hindi sila humihingi ng tawad, kahit nga hindi nila alam na nagkasala sila sa'yo, 'pag pinatawad mo sila, hindi sila yung magbe-benefit, ikaw ang magbe-benefit when you forgive. Kasi bakit? Lumaya ka, lumaya ang puso mo. Amen? Ayaw ng Panginoon na mahadlangan ka ng galit sa puso mo, kapatid. Amen? So, be better, not bitter. Be better, not bitter. And tonight, we will study the story in the Bible of forgiveness. This is the story of Joseph the Dreamer. Ang iba po sa inyo alam na yung story ni Joseph. Yung iba hindi po, but here's the story. By the way, you can find this story in the book of Genesis. Hindi po natin, puwedeng basahin 'no. Kasi ilang chapters ng book of Genesis ang nilaan para sa story ni Joseph. Kasi medyo mahaba po ang story niya. Kung babasahin po natin baka tomorrow pa po tayo matapos. So ikukuwento ko na lang po sa inyo. So si Joseph ay anak ni Jacob at ni Rachel. Actually evident ito sa Bible na si Joseph ay favorite son. Paborito siyang anak ni Jacob. Dahil, si Joseph ay unang anak ni Jacob sa kanyang asawang si Rachel. Some of you know the story. Si Jacob ang tagal niyang inhintay si Rachel. Nagtrabaho siya, nagantay siya ng many, many years para mapangasawa niya si Rachel. And nung nag-asawa na si Rach and nung mag-asawa na sila ni Rachel,
Finally, nakuha na niya si Rachel. Nagkaroon sila ng anak at si Joseph yung naging anak nila. That is why, kahit hindi panganay si Joseph, siya ang favorite ng kanyang tatay. So, dahil si Joseph, half-brother lang ng kanyang mga kapatid, so yung mga kapatid niya naiinggit sa kanya. Bakit? Hindi naman siya ang panganay, pero siya yung laging pinagkakatiwalaan ng kanyang tatay. Ang sabi sa Bible, laging may favor na nakita si Jacob para kay Joseph. Pinagagawan pa ni Jacob ng damit ng tunic si Joseph. At dahil nakikita yun ng mga kapatid niya, nagsiselo sila ngayon. Well, we live in a world na talagang evident naman yung favoritism. Alam natin, some of us can relate to that. Amen. And alam naman natin na sa case ng mga magulang, alam naman talaga na parang ayaw naman talaga ng favoritism, right? But in reality, meron at meron talagang lalabas. So si Joseph, favorite siya ng kanyang mga magulang. At ang nangyari, nakikita din ng kanyang mga kapatid na gifted si Joseph. May gift siya ng interpretation of dreams. At nakikita nila na may potential talaga si Joseph. Malaki ang potential ni Joseph. That is why nagkakaroon sila ng envy sa kanilang puso. Nagkakaroon sila ng inggit. At yung inggit nila nagre-result na to galit kay Joseph. And then one day, dahil Joseph, the dreamer nga, nanaginip si Joseph. Yung panaginip niya, kinuwento niya sa kanyang pamilya. So, ang naging resulta, hindi nagustuhan ng pamilya niya, ng mga magulang niya, hindi nila nagustuhan ang panaginip ni Joseph. Dahil, ang panaginip ni Joseph, yung pinakapunto ng panaginip niya na yun, ay kayong lahat, parang ganun. Nanay ko, tatay ko, mga kapatid ko, kahit mas matanda pa sa akin, you will bow down to me. Na magsasubmit kayo sa akin. Siyempre, yung mga kapatid niya, galit na nga sila, naiinggit na nga sila, dinagdagan pa nung ganung panaginip. At lalong nagpuyos yung galit nila sa kanilang kapatid. Ang resulta, na yung kanyang mga kapatid nagplano na patayin siya. Imagine yung pinagdalhan ng galit nila kay Joseph. Dumating sila sa punto na kahit sarili nilang kapatid, kahit kadugo nila, handa silang patayin. Alam niyo, marami pong Kristiyano ang nadadaya ni Satan sa bagay na ito. Na kahit kamag-anak natin, kahit mahal natin sa buhay, kaya nating patayin. Hindi man physically, pero kaya nating patayin sa isip natin. Mamatay ka na sa isip ko, mawala ka na sa isip ko. Dahil sa galit. Napakalayo ng pinagdalhan ng galit ng mga kapatid ni Joseph sa kanila. To the point na pinagplanuhan nila na patayin si Joseph. And to be honest, nagkaroon na ng action na patayin nila si Joseph. Pero yung isa sa kanyang mga kapatid naisip na, ay teka lang, imbis na patayin natin si Joseph, ibenta na lang natin siya. Kasi pag pinatay natin siya, wala tayong profit dun. Wala man lang tayong makukuha dun. So, ang gagawin natin, ibenta natin siya sa mga dayuhan para man lang meron tayong profit. How selfish, right? Pinag-isipan mo na ngang patayin, gusto mo pang pagsamantalahan yung kapatid mo. So, ang ginawa nila, nagsang-ayon naman ang mga kapatid niya, binenta nila sa foreigner, sa mga Ishmaelites, si Joseph. Naranasan niyo po ba yung ganong sitwasyon? Wala kang ginagawang masama. You're just loving your family. Minamahal mo lang naman siya, pero niloko ka pa din. Binigay mo naman ang lahat, pero pinagpalit ka pa din. Naging mabuti ka namang bata, pero iniwan ka pa din ng tatay mo. Iniwan ka pa din ng nanay mo. Imagine yung situation ni Joseph.
Wala siyang kamalay-malay, wala siyang ginawang masama, and yet they hurt him. Wala kang ginagawang masama and then they hurt you. After that, pinalabas nila kay Jacob na patay na yung kanyang anak. Devastated si Jacob nung narinig niya yung news. Ang ginawa nila, yung tunic ni Joseph, nilagyan nila ng dugo ng mga hayop. At sinabi nila sa tatay nila na nilapa kasi siya ng mababangis na hayop kaya siya namatay. And si Joseph, dahil binenta siya sa foreign, naging slave siya. Naging alipin siya sa Egypt. From being the father's favorite to being slave. Imagine niyo yun, yung plot twist ng buhay ni Joseph. Na wala kang kamalay-malay, wala kang ginagawang masama, naging mabuti ka lang, all of a sudden, mapupunta ka sa lowest point ng buhay mo. Naranasan niyo na ba yun? Na wala ka namang ginagawang masama, nagiging mabuting tao ka naman, nagsisimba ka lang naman, and yet nagagalit sila sa'yo. And yet sinasaktan ka nila. And si Joseph, naging slave siya sa Egypt. Kung ako si Joseph, iiyak ako kay Lord. Lord, bakit? Bakit 'to nangyari sa akin? Eh, kaya nga ako favorite ng tatay ko, eh, kasi mabait akong anak. Mahal ko naman yung pamilya ko, eh. Sinasabi ko lang naman yung dreams ko, sinabi ko lang naman. Ginagawa ko lang naman kung anong inimpress mo sa akin, sinabi ko lang naman sa kanila. Hindi ko naman yun sinabi sa kanila para magyabang sa kanila. Hindi ko naman yun ginagawa para magyabang. Naranasan niyo na ba yun na ini-invite niyo sa church tapos sasabihin kang, "Ang yabang mo, pa-church-church ka pa. Akala mo ikaw na yung holy." Right? Ang sakit, 'di ba? You're just doing your job. You're just doing what God wants you to do. And yet gagawan ka nila ng masama. So what happened next? Si Joseph, naging slave siya sa Egypt. But look at this chapter 39 verse 2. The Lord was with Joseph. Habang slave si Joseph sa Egypt, look at this, the Lord was with Joseph. And he was a successful man, and he was in the house of his master, the Egyptian. Wow! Ginawa nila ng masama si Joseph, binenta nila si Joseph, pero ang sabi sa Bible, the Lord was with Joseph. The Lord was with Joseph, and he was a successful man. Amen. Kapatid, listen to this. Sinaktan ka nila, pinagsamantalahan ka nila, pinagnakawan ka nila, ginawan ka nila ng masama, but the Lord is with you. You don't have to be afraid. Ang Panginoon ay kasama mo. At kapag kasama mo ang Panginoon, kahit anong ginawa nila sa'yo, hindi ka tatablan yan. Why? The Lord is with you. The Lord was with Joseph and he was a successful man. At ang nangyari, nagustuhan ng mga Egyptian yung performance niya. He found favor doon sa mga foreigners, sa mga hindi niya kamag-anak, doon sa mga hindi niya kakilala. Magaling pa din ang Diyos, no? Kahit ginawa nila ng masama si Joseph, kahit sinaktan nila si Joseph, kahit naging unfair sila kay Joseph, kahit hindi deserve ni Joseph yung ginawa nila, kakampi pa din ni Joseph ang Panginoon. Kapatid, gawan ka man nila ng masama, saktan ka man nila, maging unfair man sila sa'yo, hindi mo man deserve ang ginawa nila sa'yo, rest assured, pagkasama mo ang Diyos, pagkakampi mo ang Diyos, siya ang magpapala sa'yo. Siya ang magpapala sa'yo, amen. Sa totoo lang, napakasakit isipin, kaya minsan malalim yung sugat, kaya minsan mahirap magpatawad. Kasi kung sino pa yung malapit sa'yo, kung sino pa yung dapat na kadugo mo, yun pa yung hindi makaka-appreciate sa'yo. Amen. Kung sino pa yung foreigner, kung sino pa yung di mo kaano-ano, kung sino pa yung hindi malapit sa'yo, yun pa yung makakakita ng potensyal mo. Yun pa yung makakapagsabi sa'yo ng magagandang bagay. Yun pa yung magbibigay sa'yo ng pagpapala. But take a look at this. Though hindi mga kapatid ni Joseph ang naging fair sa kanya, though foreigner ang naging fair sa kanya,
Hindi yung trabaho or gawa ng foreigner, gawa yun ng Panginoon. Gano'n kumilos ang Diyos, mga kapatid, na kahit na nasa sitwasyon ka na parang imposible, hindi ko naman sila kamag-anak, hindi ko naman sila kaano-ano, kapag nasa iyo ang Panginoon, kapag kakampi mo ang Panginoon, siya pa rin ang magpapala sa'yo. Amen? Masakit man kung sino pa yung inaasahan mo, siya pa yung mananakit sa'yo. Kung sino pa yung mga hindi mo ine-expect, sila pa yung magko-comfort sa'yo. Sila pa yung magiging kakampi mo. Kasi alam niyo, kaya kaya nga dapat hindi tayo magdepende sa tao. We shouldn't depend on people. Why? Kasi people will fail us. People will hurt us. People will make us suffer, but not God. But not God. People will fail us. People will hurt us. People will make us suffer, but not God. Sa Diyos lang dapat ang tingin. Wag wag tayong dumepende sa tao kasi 'pag dumepende tayo sa tao, he will fail you. They will fail you. Ang Diyos lang ang kayang gumawa ng miraculous things in our lives. Now, ano yung way ni Joseph kung paano niya dinil yung hurt na hindi naman niya deserve? Si Joseph, hindi siya nag-focus sa galit. Hindi siya nag-focus sa sakit. Hindi siya nag-focus sa unfairness na nangyayari sa kanya. He focused his attention on the purpose why God allowed it to happen. Kapatid, huwag kang magmukmok sa sulok. Nasaktan ka, oo. Hindi natin ini-invalidate ang feelings mo. Kasi ako din nasaktan eh. Amen. Hindi natin ini-invalidate yan. Nasaktan ka, nahirapan ka, ginawan ka nila ng masama, pero ang gusto ipaalala ng Lord sa atin, kung paano madidil ang hurt na yan, stop focusing on the hurt. Pag nalaman mo yung sakit mo dahil sa check-up, minsan, 'di ba mas lalo tayo nagkakasakit? Pag nalalaman mo na kunwari ano, na nagasgasan ka pala, hindi mo alam nung una, pero nakita mo dumudugo na. 'Pag napansin mo na may gasgas ka, dun mo ma-ano, eh, parang dun mo malalaman na yung sakit, dun mo maiisip, eh, 'di ba? Sabi nga dun sa napanood ko na ano, na parang parang health forum yun, na 'pag lalo mong iniisip na may sakit ka, lalo ka magkakasakit. So if you want to deal with the hurt, stop focusing on the hurt. Kung gusto mo ma-deal yung hurt mo, wag ka lang mag-focus sa hurt. Oo, masakit, nauntog, eh. Oo, masakit tsinismis ka, eh. Oo, masakit pinagnakawan ka, eh. Oo, masakit pinagsamantalahan ka, eh. Pero mga kapatid, stop focusing on the hurt. Kasi alam niyo 'pag nag-focus ka sa hurt, nananakawan ka ng tsansang maging maging maligaya. Oo, masakit kapatid, hindi yan hindi ko yan binibelittle or minamaliit, masakit talaga. Pero sinasabi ng Panginoon sa atin, kung gusto mo na umusad, kung gusto mo na maging ligaya, stop focusing on the hurt. Amen? Hindi ko po sinasabi na magpanggap tayo. Hindi ko sinasabi na magpanggap ka na hindi ka nasaktan at maging bato ka at maging martir ka. Hindi yan yung sinasabi ko. Pero ang sinasabi ko lang din 'pag nasaktan tayo, iyak mo. Nasaktan ka, ilabas mo yung hinanakit mo. Pumunta ka sa bundok, isigaw mo, "Ayoko na, ang sakit-sakit na." Right? Iyak mo, ilabas mo, pero huwag kang mag-dwell dun. Amen? Kasi tayo, most of us, 'pag may ginagawang mali sa atin yung ibang tao, we tend to live a life always seeks for revenge. Ang gagawin natin, magfo-focus tayo kung paano tayo makakaganti, how to get even. Paano ako makakaganti? Paano ko mapapakita sa kanya na eto nga pala yung sinayang mo. Maggo-glow up ako, 'di ba? Maggo-glow up ka para ipakita sa kaaway mo na eto yung sinayang mo.
Hindi ka ba mag-grow up para sa sarili mo? Imagine that. And most of us, ganun yung ginagawa natin. Naku, ipaparamdam ko sa kanila ang ganti ng isang api. Ang sinasabi ng Panginoon sa atin, malinaw. Huwag ka gumanti. Kasi bakit? Ang Diyos ang gaganti para sa'yo, kapatid. Based on experience, kapag ang Diyos ang gumanti, sweet victory. Bakit? Hindi sa sarili mong pamamaraan, kundi sa pamamaraan ng Panginoon. Now, I'm not saying na, sige, aantayin ko na lang na karmahin ka. Aantayin ko na lang na maghiganti ang Diyos sa iyo. Hindi yun. Stop focusing on the hurt. Kasi pag nag-stop ka to focus on the hurt, di mo na maiisip yun eh. Yung buhay mo hindi na nakatuon dun. Yung buhay mo na, yung buhay mo nakatuon na kung paano mo mapapabuti ang sarili mo. Amen? At yun ang gusto gawin ng Panginoon sa atin. Na ang focus natin, paano ako mapapalapit sa Panginoon. Hindi yung kung paano ako makakaganti sa kaaway ko. Amen? Or hindi yung kung paano ako makakaganti sa mga chumis-chismis sa kapitbahay namin. Papakita ko sa kanila, yayaman din ako. Ito nga pala yung inaalipusta nila. Minsan we are too focused on that, na nakakalimutan nating mag-focus. Ano yung plano or purpose ng Panginoon kung bakit kanya nilagay sa sitwasyon na yan. Amen? Now, hindi mo deserve na maging miserable ang buhay mo. Hindi mo deserve maging miserable habang buhay. You don't deserve to be offended. You don't deserve to stay offended. Hindi mo deserve na manatili kang galit. Hindi mo deserve na manatili kang offended. Amen. Yan hindi mo naiintindihan. Masamang tao sila. Hindi mo naiintindihan, grabe ang pamilya na yan. Grabe ang ginawa ng pamilya niyan sa amin. Maybe hindi ko nga naiintindihan, pero ang Diyos naiintindihan niya at nalalaman ng Panginoon. So bakit hindi natin subukang sundin ang sinasabi ng Panginoon sa atin? And let's see kung anong gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? I'm not belittling yung nararamdaman mo, yung feelings mo. Pero as Christians, forgiveness is not optional. Forgiveness is a choice, but it is not optional. Bakit? We forgive as Christ forgives. Amen? After that, sabi ng Bible, dahil natagpuan ni Joseph yung favor sa Panginoon, ang nangyari kasi, sabi ng Bible, matipunong lalaki or makisig na lalaking si Joseph. So, ang nangyari, yung asawa ni Potiphar, asawa ng chief of guards, nagkagusto ngayon kay Joseph. At dahil gustong-gusto niya si Joseph, kaso itong si Joseph, parang sa isip niya siguro ganun, ayoko sa'yo, hindi ikaw yung binigay ni Lord para sa akin. Ganun dapat tayo sa temptation, no? Ayoko sa'yo. Amen? So, ang ginawa ni Joseph, tinanggihan niya, he flee away doon sa asawa ni Potiphar. Pero, nakahanap ng butas yung asawa ni Potiphar. At pinalabas niya, pinagbintangan niya si Joseph na pinagtakaan siya na gawa ng masama ni Joseph. Kaya nakulong si Joseph. Imagine yung nangyayari kay Joseph, hurt after hurt after hurt. Parang hindi na natatapos, yung hurt. Yan, kaya mahirap ang patawad kasi paulit-ulit. Kakapatawad ko lang doon, ayan na naman, mababae na naman Kakapatawad ko lang ngayon, ayan na naman, ginagawa na naman nila ako ng masama. Kakapray ko lang ng Lord, pinapatawad ko na sila. Ayan na naman, meron na naman silang pinupost sa Facebook tungkol sa akin. Aawayin na naman nila ako. Amen. At si Joseph, the same thing na pinagdadaanan natin. Worse pa nga yung pinagdadaanan niya kasi hindi na natapos yung hurt.
Amen? Hindi maubos-ubos ang paraan ng mundong ito para saktan ka. Hindi mauubos. Maraming paraan ng mundong ito para saktan ka. Lahat ng tao posibleng saktan ka. Kahit gaano kayo ka-close or ka-okay ngayon, time will come. Posible na masaktan niyo ang isa't isa. Amen? Puwedeng isipin ni Joseph, dahil 'to kasi sa mga kapatid ko, eh, 'di ba? Puwede niya isipin yung gano'n. Kumbaga, sisisihin niya yung mga kapatid niya. Totoo naman, eh, kung hindi siya binenta ng mga kapatid niya, hindi yun mangyayari sa kanya. Kung hindi naman galit yung mga or hindi naman galit yung mga kapatid niya sa kanya, hindi yun mangyayari sa kanya. Valid, right? Valid. Pero hindi niya yun ginawa. Instead, nagmukmok siya sa sulok. Instead na magmukmok siya sa sulok, na manisya siya ng iba, instead na i-ponder niya yung hurt sa puso niya, anong ginawa niya? Nag-press on siya. Sige lang, life goes on. Life must go on. Now, si Joseph yan, eh. Hindi naman ako si Joseph. Hindi ko kaya yung ginagawa niya. Pero ang challenge ng Panginoon sa atin ngayon, kung kaya gawin ni Joseph, sa pamamagitan ng lakas na nagmumula sa Panginoon, kaya mo din gawin, kapatid. Ano sabi ng Panginoon sa salita niya? The Lord was with Joseph. Dahil si Lord nasa puso ni Joseph, kaya niya gawin na magpatawad. Kaya niyang hindi mag-focus sa mga hurt, kasi si Lord ang nasa puso niya. Kapatid, kung ang Diyos ang nasa puso natin, kaya din nating magpatawad. At kaya din nating humingi ng tawad. Minsan hindi lang naman yung magpatawad, eh. Mahirap din sa ating humingi ng tawad. Right? Bakit? Kasi kaya ko lang naman ginawa yun kasi sinaktan din niya ako, eh. Right? I understand. Iba-iba tayo ng sitwasyon, iba-iba ng gravity ng situation, pero ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, kaya mo. Kaya mo magpatawad kasi nasa sa'yo ako. I am with you and you can forgive. Amen. Sabi sa verse 21, 'di ba nakulong si Joseph? So, sabi ulit sa verse 21, "But the Lord was with Joseph and showed him mercy, and he gave him favor in the sight of the keeper of the prison." Wow! Praying mo nakulong siya sa hindi naman niya kasalanan. Pinagbintangan lang naman siya. Naranasan niyo na po ba yun na may 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 magalit sa inyo na hindi niyo naman ginawa? 'Di ba masakit? Ang sakit nun, eh, 'pag 'di mo naman ginawa tapos binibintang sa'yo. Yan yung pinakaayaw ko na ginagawa sa'kin, yung 'di ko naman ginawa tapos binibintang mo sa'kin. Pero si Joseph, ang sabi ng salita ng Panginoon, "The Lord was with Joseph." Kahit nasa kulungan si Joseph, the Lord was with him. Anong sabi dun? Nagkaroon siya ng favor sa mga jail guards. At sabi dun sa Bible, siya yung pinagkakatiwalaan na magbantay doon sa kapwa niya preso. Grabe ang galing ni Lord, no? Kapag talaga ang Lord ang nagpala sa atin, mamamangha ka, eh. Mamamangha ka, mamamangha din yung mga kaaway mo, eh. Amazing nga yun, eh, na nakulong ka, yung accused sa kanya, sa head of guards yun, right? 'Di ba yung asawa nung head of guards? Kaya kung iisipin natin, yung mga preso dun, puwede nilang pag-initan si Joseph, eh, sa loob ng kulungan. Kasi head of guards yung ano, eh, yung kinalaban niya, eh, right? Pero hindi yun ang nangyari. Kasi hindi yun inalaw ng Panginoon na malugmok ka, kapatid. Gagawa at gagawa ang Panginoon ng paraan para tulungan ka. At para ipakita sa mga tao that He is with you, na siya ang kasama mo. Amen? Si Joseph, hindi siya nagtanim ng galit.
At ang nakakatuwa dun, nasa kulungan siya pero malaya ang puso niya. Nakukulong si Joseph pero malaya ang puso niya. Yung iba sa atin malaya pero nakakulong ang puso. Nakakulong ng nakakagulong ng galit, nakakulong ng pride, nakakulong ng bitterness. You are walking, kala mo all is well with your life. Pero in reality, ang puso mo ay nakakulong. Bandage of sin, bandage of bitterness. Gusto ng Lord na makalaya ka, kapatid. God wants to forgive you. God wants to give you freedom. At alam niyo, kapag nagpatawad ka, you can experience freedom. Hindi ka magiging totoong malaya hangga't hindi ka nagpapatawad. And ang thinking natin, kapag tayo ay nagpatawad, makakalaya sila. Maaabsuelto sila sa kasalanang ginawa nila sa atin. But in reality, hindi gano'n eh. Kapag nagpatawad ka, hindi sila yung nagbe-benefit nun. Hindi sila yung naaabsuelto sa kanilang kasalanan. Mali pa rin yung ginawa nila. Pagbabayaran pa rin nila yung ginawa nila sa'yo, right? Pero ang nangyayari, pag tayo nagpatawad, nakakalaya yung puso mo at nagiging masaya ka. Kagaya ng sinabi ko, hindi pwedeng galit at saya ang manatili sa puso natin. Isa lang. If you want freedom, if you want joy, if you want peace, let's start forgiving our brethren. Let's start forgiving others. Amen. After that, because of God's favor and provision kay Joseph, dumating yung araw na nakalabas siya ng kulungan. Dahil sa gift niya, nakapag-interpret siya ng dreams. Yung isang katiwala ng hari, nagsabi sa king ng Egypt na, meron po akong kakilala na nakakapag-interpret ng dreams. At dahil nanaginip din yung hari, hindi niya din maintindihan yung panaginip niya, nakalabas si Joseph sa kulungan. Yung gift na binigay ng Panginoon, kapag pinagamit mo sa kanya, yun din ang magdadala sa'yo sa places na hindi ka kayang dalhin ng hurt mo, kapatid. Amen. Ang nangyari, nanaginip yung hari, so yung interpretation ng dreams ng hari was magkakaroon ng severe na matinding kasaganaan, bountiful harvest. And then after that, magkakaroon ng severe famine. So dahil nalaman nila, yun yung interpretation ng dreams ng hari. So ang ginawa ng Egypt, nag-imbak sila habang bountiful pa yung harvest. Nag-imbak sila ng pagkain, nag-imbak sila ng mga pananim, nag-imbak sila ng lahat ng harvest na pwede nilang maimbak. And then, nung dumating yung severe famine or matinding tagutom, lahat ng bansa ng mga bayan except Egypt ay tagutom. Ginamit ng Panginoon yung pinagdaanan ni Joseph para dalhin siya doon. Para maligtas ang maraming tao. Kapatid, they intended it for harm. Inadya nila na masaktan ka, inadya nila na mapasama ka, but God intended it all for good. Para ano? Para gamitin ka niya, para iligtas ang nakararami. Maybe kaya mo pinagdaanan yan to be a testimony. To testify na kaya magpalaya ng Panginoon. Na kaya magpagaling ng Panginoon. Na kayang kumilos ng Panginoon. Amen? Alam nyo, nung dumating yung severe famine, yung kanyang mga kapatid, no choice. Dahil wala na silang pagkain, ang nangyari, Egypt lang ang may pagkain. Hindi nila alam na buhay pa si Joseph eh. Hindi naman nila inakala na si Joseph yung magiging katiwala ng hari. Hindi nila inakala yun. So, nagkaroon ng severe famine. Ang nangyari, pumunta sila sa Egypt to ask for food para manghingi ng food kila Joseph. Alam nyo, nung nag-reunion sila, nagkita-kita silang magkakapatid eh. Siguro kung ako si Joseph, sasabihin ko, this is the time.
Ito na yung oras ng paghihiganti. Lumapit kayo ngayon sa akin lumalapit kayo ngayon sa akin, matapos nung ginawa niyo lahat sa akin. Buti hindi ako si Joseph 'no? Siguro kung ako si Joseph gano'n yung ginawa ko, eh. Pero alam niyo, yung ginawa ni Joseph, binigyan niya ng pagkain. Hindi niya pinagdamutan ang kanyang mga kapatid. At 'di lang pagkain yung binigay niya, binigyan niya ng forgiveness. In-extend niya yung forgiveness sa kanyang kapatid, sa kanyang mga kapatid. This is a picture of God's grace, mga kapatid. Hindi deserve ng mga kapatid niya na gawan sila ng mabuti ni Joseph. After all na pinagdaanan niya because of them, right? Pero si Joseph, hindi siya naka-focus sa hurt. He did not stay offended. Kaya ang nangyari, naging mabuti siyang tao. Alam niyo kasi minsan dahil sa galit nakakalimutan na nating maging mabuting tao. Kapag puno tayo ng galit, nakakalimutan nating maging mabuting tao. Kasi sa totoo lang, mabuting tao ka naman, eh. Hindi ka naman masamang tao. Pero minsan dahil puno ng galit yung ating puso, that's the time na hindi tayo nakakagawa ng maganda. And God is talking to us right now. Kung ginawa ng Panginoon kay Joseph, kaya din yun gawin ng Panginoon sa'yo. Kung iningatan ng Panginoon si Joseph despite of all the hurts, despite of all the sufferings, despite of all the pain, kaya din gawin ng Panginoon sa'yo yun. Amen? Joseph got offended, but he did not stay offended. Amen? If you want to deal that hurt that you are experiencing, that you don't deserve, do not stay offended. Huwag kang manatiling offended, kapatid. Extend forgiveness. Kahit hindi pa nila yun hinihingi. Kahit pa hindi nila yun deserve. Kasi tayo, di ba, bago tayo magpatawad, kailangan muna mag-apologize. Hangga't hindi siya nagso-sorry sa akin, hindi ko siya papatawarin. Kailangan mag-sorry muna siya. Right? Pero, ang tinuturo sa atin ng Panginoon ngayon, kahit hindi pa siya humingi ng kapatawaran, extend forgiveness. Si Lord din naman, si Lord di naman niya inantay na humingi tayo ng tawad bago niya tayo patawarin, eh. Kasi kung gagawin ng Panginoon yun, baka abutan tayo ng second coming. Di ba tayo napapatawad ng Diyos? Pero ang ginawa ng Panginoon, kahit hindi mo pa nga alam, eh, kahit hindi ka pa humingi ng tawad, kahit hindi ka pa nga nagsisisi sa kasalanan mo, 2,000 years ago, napako si Jesus sa krus ng Kalbaryo para ano? Pagbayaran ang ating mga kasalanan. Patawarin ka sa iyong mga kasalanan. Pagalingin ka sa iyong mga kasakitan. What a lovely God. Amen. Ang Diyos, grabe magmahal. Grabe mag-extend ng forgiveness. And who are we? Who are we para ipagdamot ang kapatawaran? Dahil ba hindi nila deserve? Dahil di mo deserve? Kapatid, paalala lang I say this respectfully. Di mo din naman deserve yung kapatawaran ng Diyos, eh. Di mo din deserve na mahalin ka ng Panginoon. Hindi lang namin alam, pero marami kang kasalanan, di ba? Hindi nyo lang alam, pero marami akong kasalanan, di ba? And yet, pinatawad tayo ng Panginoon. Bakit? Hindi dahil sa basehan natin na kailangan mag-apologize. Hindi dahil sa basehan natin na ng mabuti at masama, kundi dahil mabuti ang Diyos. Dahil mapagmahal ang Diyos. Likas sa Kanya ang magpatawad. Dahil mabuti ang Panginoon. Kung tayo ay pinatawad ng Panginoon, matuto din natin patawarin ang ating mga kapatid. Alam niyo nung yun nga, yung nag-reunion sila, tapos humingi sila ng tawad kay Joseph. Ang bilis magpatawad ni Joseph. Amazing, right?
Parang magtataka ka, bakit kaya ang bilis magpatawad nito? Parang gano'n. Tapos nung pinatawad na sila, alam niyo pinagdududahan pa siya ng mga kapatid niya, na hindi totoo yung pagpapatawad niya na yun. Ang sakit dun, 'di ba? Alam mo yun, yung nag-release ka na nga ng forgiveness tapos hindi ka pa rin hindi sila naniwala sa'yo kasi parang it's too good to be true, 'di ba? Pero anong reply ni Joseph? Ang reply niya, "Don't be afraid of me. Am I God that I can punish you? You intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people." Alam mo yun kapatid na kapag marunong ka magpatawad, makikita mare-reflect sa'yo yung Diyos, Alam mo yun? Hindi naman ikaw yung maggo-glorify, si Lord. Forgive not because it is easy, but because God wants you to do it. And this is for His glory. 'Di ba? The Lord never keeps records of wrongs. Hindi siya nagtatanim ng galit sa atin, hindi siya nagbibilang. Sabi 'di ba, if we confess our sins, He is just and faithful to forgive us. Kung iko-confess lang natin yung kasalanan natin sa Panginoon, patatawarin tayo ng Panginoon. If we confess our sins, He is just and faithful to forgive us. Tapos sabi pa sa verse 21, "No, don't be afraid. I will continue to take care of you and your children." So He reassured them by speaking kindly to them. Grabe 'no? Grabe talaga yung pagpapatawad ni Joseph. And we can do it too. We can do it too because the Lord is with us. Let us pray. Lord, we thank you, Panginoon, sa oras na ito, sa word na binigay mo, Panginoon, sa amin, Lord God. We know we don't deserve every blessing, every forgiveness that you gave us, Panginoon, every freedom na available because of namatay ka sa krus, Panginoon, pinatawad mo kami because um you are with us, Panginoon. Lord, we thank you, Panginoon, that we can hear you, Lord God, kung ano yung mga sinasabi mo sa amin right now, Panginoon. Lord, patuloy mo pong buksan yung isip namin, yung puso namin, Lord God, sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, we release forgiveness right now, Panginoon, kung sino man yung makasakit sa amin, hindi man nila alam or hindi man nila deserve, hindi man namin deserve, Panginoon, na even us, Lord, patawarin, Panginoon. Lord, we release apology, we release forgiveness, Panginoon. Lord God, sa mga taong ito, Panginoon. Lord, we thank you that forgiveness is available, Panginoon, sa bawat isa. And forgiveness, Panginoon, we can choose it, Panginoon, so that we can have joy, we can have freedom, Panginoon, that is available, Panginoon, in front of us, Panginoon. Lord, patuloy ko pong itataas sa yung aking mga kapatid, Panginoon, if they are hurt, Panginoon. Lord, ikaw na po yung mag-comfort sa kanila, mag-strengthen sa kanila, Panginoon. And naway mai-apply namin ito sa aming mga buhay, Panginoon. Mai-apply namin sa everyday, Panginoon. Lord, I pray na naway mabilis din kami magpatawad, Panginoon, hindi mag-pile up yung anger, Panginoon, that will result to bitterness, that will result to severe anger, Panginoon. Lord, patuloy kaming magpatawad every day, Panginoon. Patuloy kami each day, Panginoon, na naway bigyan mo kami ng strength to forgive, Lord God, because you are
with us, Panginoon. Lord, we thank you, we love you, we honor you in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Sister Yan, for sharing the word of God. Ngayong oras na to, praise the Lord. Glory to God. And Recording stopped. ngayon naman po ay dadako sa